no longer has the moral ascendancy nor the competence na magmando dito sa ating magtimon sa ating bansa. He needs to step down. Ano pa bang ebidensya na ating hinihingi? No? Halimbawa, yung sinasabi niya na mga naratibo, para na siyang naging si Donald Trump eh. This hour he says this thing and then a few hours later he will contradict his own statement. Di ba? Ayan. Oo, syempre. Di ba Kuya Ricky? Cheers! Kampay! Kampay to Bisay! Hanggang Magisay! Sok-sok ne. Magkano na ba ang kape? Itong umaga nito. Ang diesel, 142. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, everyone. Good morning, Mr. Hugalbot, from your side of the world. Mayong buntag sa mga Sugbuanon o sa tanang mga Bisaya nga nagtanaw namo karong adlaw, karong buntaga. Wake up! Bangon na! Vamos! Pero sabi lang. Bakit yung mga sa radyo? Alam mo yung mga radio? Yung gising na, RJ na, di ba? Yung classic. Diba parang gano'n sila magsalita na? Eto yung modulated voice, no? Tulad ni Veteras na. Bendik Wato. Ni Paring Kaloy? Ni Paring Kaloy? Ba't hindi ninyong dalawa itry ang modulated na yun? Hindi wala tayong talent niya. Kaya yung Ibi, mukhang kaya nito yung Ibi. Maganda yung vocal voice niya. Yung vocal Sorry naman. Beep. Beep. Uy, meron lang ako mga babatiin ha. Kasi kahapon kuyang kami ay nasa CDO at lumagari ng biyahe sa Iligan tapos pabalik ulit ng CDO. Hello sa mga nasan yung lista? Hello sa mga taga-Cagayan de Oro City at Iligan. Meron akong mga kapamilya dyan, mga hugalbot dyan. Pero bago ang lahat, no? Hello po. Shout out kay Jeric Olmilla. Hello, sir. Shout out, of course, kay Sir Bob and Miss Joy. Maraming salamat po sa inyong kahapon na pag-antabay sa ating biyahe. Kay Sir Cedric, kay Tita Vida na nag-organize ng napaka-successful na mga event. Kay Miss Lady, hello. Maganda rin at successful yung event naman nung sa side niya. And hello sa bunso namin na kaibigan at kapatid. Hello, Albert. Kumusta ka? Kailan Albert ito pumitik ka kahapon ng takas. Hindi ba naman niya yung best friend niya, si Raven Titogo? Hello, Raven. At Marlon, nabanggit na ba ni Miss Lady yung pangalan? Si yung best friend mo, Pam. Shoutout po, special mention, syempre, kay former Marawi City Mayor Fahad Umpar Sali. Kayong chairman ng Lanao del Sur, boss. Thank you kapon sa pag-host ng napaka-matagumpay na orientation and o-taking ng mga bagong miyembro ng hakbang ng Maysu sa Lanao del Sur. And may mga pumunta rin ng mga taga Lanao del Norte. Maraming salamat. Nag-taking kahapon, kuya. Alam mo, funny story lang, no? Yung kay Mayor. Marlon Mayor? Salik. Salik. Mayor Salik. Mayor pre. Kuya, habang ongoing yung event, no? Nandun lang kami lagi sa gilid, di ba? Kung saan, napakakalakas ng speaker, nandun kami. Para pag magdalgalan naman kami, hindi naririnig. Siyempre, di dumating din, nandun din yung kaibigan ni Attorney Glenn Chong. Tapos, si Attorney Glenn Chong, kasing likot din ni Marlon yun nainip siguro sa presidential table, nagpunta sa nasa presidential table, nagpunta sa group namin. Yosi tayo, sabi, Yosi tayo. Sa lahat ng magyoyosi na traditional na yosi, sigarilyo, wala siyang lighter. Wala siyang lighter. Tapos yung inaasahan niyang kukuha o manghihiram ng lighter,
biglang napapunta sa sound system. Basta may technical tapos or yung program flow. Sabi niya, no, mic naman, wala yung lighter and all. Tapos si Mayor na pala yung dumaan sa harap namin. Di ganun sila eh. Kasi kami late, di ko naman alam kung sino yung mga tao. Di ganun sila. Ganun. Di ako, dumaan lang siya. Nung dumaan siya, nag-give up na si Attorney Glenn na hindi siya makakapag ganun kasi walang lighter. Ako may edit akong video. Eh yung ginagamit kong online, mahina wifi sa loob, lumabas ako. Tapos sabi ko, amoy Yossi, sabi ko, may lighter to. Sabi ko gano'n. Sa sarili ko although hindi naman ako inutusan ni Attorney Glenn na panghanap mo ko ng lighter. Di nung dumaan siya ulit sa akin, sa harap ko, yung dumaan sa harap namin, patapos na siya, dadaan siya sa likod, para doon siya pumasok. Para hindi siya nakikita sa harap na papasok siya. Hinabol ko, kuya. Sabi ko, sir, hindi ko narinig. Kasi nga yung sound system hanggang sa labas. Takbo pa akong konti, sir, hindi ko naririnig hanggang sa nakaplos ko yung likod niya. Nakuha ko yung Tapos, pinapektam. Hindi. Nakita ko parang napalakas pa eh. Parang napagalit si Yorme. Hindi, hanggang sa spot na. Tapos ganyan sabi ko, tapos napalingon siya. Sabi ko, mayroon po na lighter si Atty. Glenn, sabi ko. Tapos hindi, tumingin lang siya, tapos ginano niya. Yung may pahabol na Yossi. Ginabi niya, andun lang ako. Sabi niya, tapos, thank you po. Ganyan. Hindi pagpapasok ko ulit doon sa area namin. Sabi ko, Atty. Glenn, ito na yan, wow, di ba? Pwede Yossi siya. Tapos sabi nung kaibigan niya, si Mike, Ate Bob, saan mo kinuha? Doon, sabi ko. Tapos sabi niya, yung dumaan kanina, yung dumaan kanina. Sabi niya, Go, sabi niya, sinayabi ko. Sabi ko, nag-ayusi sa labas eh. Sabi ko, hiramin ko yung lighter. Tapos, sabi ko, hinihiram ni Atty. Glenn. So, go! Sabi ni Atty. Glenn, siro! Tapos nagkanto ko yung hindi. Para tayo si Ebon. Yung mayor na yun, siya yung host talaga. Yung sa nakikipid na yun, siya may sagot. Siya yung part siya Naisip ko. Grabe pa rin. Hindi tapos na. Pasok na sila. Sabi ni Mag, balik mo. Ayoko! Nakatingin na pala siya sa amin. Tapos nung bumalik ako, sinoli ko, ay, thank you po, Mayor! Si Raulo, tapos nung merienda time, yung table niya malapit sa amin. Sabi ko ngayon, naman si Mayor, dami-dami uupuan, dito pa sa malapit. Shoutout, Mayor Salik, thank you po. Thank you so much. Mayor, maraming salamat sa magandang experience. Pagpasensyahan niyo na po ha, late ako kahapon. Pero napakaganda niyo pong lalaki. Thank you po sa inyong pahalo-halo at pa-ice cream na ube. Wow. Sa nagkenta, maliban doon sa matagumpay na habang ng may orientation and note-taking sa Alalaw. Naging matagumpay din yung inorganisa naman pagtitipon siyempre ni Vida ng habang ng may sa Region 10. Ito yung mga supporters ni Atty. Vic sa Cagayan de Oro, saka from Bukidnon, and ibang bayan sa Misamis. Yung pagtanggap kay Atty. Vic Rodriguez. Na-miss ko yung ganong klase ng Marlon, yung ganong klase ng pagod, yung ganong klase ng pamumulikat ng paa. Wow. Haba ng biyahe. Yung kuya, no? Oo. But kuya, speaking of yung kahapon, I think back-to-back meron kayong something sa Cebu yesterday? No, mamaya, alas 3 ng hapon. Okay. Orientation at outtaking din ng hakbang, hindi pa outtaking, pero covenant signing of STP coalition sa Lapu-Lapu City sa residence ni Mayor Paso Ladasa. So, yung mga nandito na mga shoutout sa mga upunganon from Lapu-Lapu City, I'll see you there mamaya alas 3, covenant signing. Mamaya yun, at saka off-taking for Maisog, and then we will go back to that place
para mag-orient and then off-taking na naman yung mga maisog natin from Lapu-Lapu City. Yun, di ba? Napakasaya, no? Ang sayang balikan because a year ago, no, masadaan tayo, mga panahon na yun, Marlon. Crunch time for us, no? Trying to fight for the Filipino people and trying to fight for this country to have the best leaders na meron, no? Speaking of best And leaders. speaking of takbang ng may ko yung EB, I know kayo sa Cebu, abalang-abala, yung Save the Philippines sa coalition. And gayon din yung mga iba pang chapter ng akbang ng may sa iba't ibang panig ng dako ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi para naman pagandaan yung nalalapit na kaarawan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na Sabado, March 28. Sinisilip ko yung kalendaryo. March 28. Sinisilip ko yung kalendaryo. March 28. Gusto ko lang matiyak. March 28. Oh, March 28, no? March 28 mo. And of course, kuyang, no, yung later ninyo, nasabi mo na yan, and things. But so, now, focusing on the real issues of this, yes. Bago ko makalimutan, dagdag ko na lang, no, sa mga katetete-ebo natin na gusto makilahok ko sa pagdiriwang ng ika-81st birthday ni PRRD, puntahan nyo lang ho ang mga Facebook page ng Hakbang ng Mayso, lalo sa inyong mga probinsya. Para ho kung saan yung pagtitipon na gagawin, makiisa ho kayo at ipakita natin yung ating support at pagmamahal kay Tatay Digong. And speaking of birthday, no, nagbe-birthday din, nagdidiwang kung sino ngayon yung toka na anak na nagbabantay sa kanya dyan sa Netherlands, si Kong Paulo Duterte. Ay, yun pala. Pagpulong, happy birthday po, maligayang kahawag. Happy birthday, Pangulong. The good news about this, him being there celebrating his birthday, and then later on, this week, yung kay PRRD naman, so magbe-birthday yung mag-ama, no? Bago siya pumasok ng facility the other day, na pansin niya yung cartoon, yung mga standee ni Tatay Digong, di ba? Yung mga standee. Tapos sinabi niya dun sa mga, syempre, yung mga masisipag nating mga nagko-cover dun sa labas, sabi niya, hindi na siya ngayon ganyan, nagkalaman na ulit siya. Hindi, ang sabi niya, kasi may isang picture, Interpretation eh. may isang picture doon na payat siya. May isang cutout doon na yung ano na siya, para hindi siya masyadong payat. Ang sabi ni Pulong, ganyan na siya ngayon. Nagkalaman na. Kaya nga, so nagkalaman na siya. Tulad ng standee na yun. Kasi yung standee na Bati yun, mo na kayo. okay. Paano? Nagkalaman siya o hindi siya nagkalaman? Nagkalaman katulad nung standee na tinuturo niya. Kasi dalawa yung standee yan doon eh. Yung isa payat na PRRD at saka yung isa na regular na PRRD before the Hague. Kinabahan ako for a while. Akala ko nung fake news ako. Yung standee yung pinupot ko, hindi yung nagkalaman siya. Hindi, I'm contextualizing ano yung sinabi ni Pulong. Oh, cheers! Kapay, kamansay. Alam mo, pag sinabi ko sa babae na maghubad ka, hindi ibig sabihin na panty yung huhubarin. Ano dapat? Ano dapat? Ba't napunta tayo sa panty Hindi. ng babae? Analogy lang, hubarin mo yung maskara mo. Kasi ang mga babae, meron niyang fasad, no? Anong fasad pang hinihingi mo? Anong pa mo pa sa akin? Alam mo, yung mga first time na mga babae yan, meron talaga yung fasad. Para yan protection ng kanilang true identity. So, di ba? Change me. Pag wala na pasad, what you see is what you get. Ayan. Hindi yun sa wala. Si Mayor sa likod, Sige nga. Kulang na lang. Sabi ng pahiram ng lighter eh. Ayun. Tawa tayo ng tawa ha. Pero, anong hindi nakakatawa?
Yung bang natauhan si Bongbong Marcos finally that it's normal no more. Ay, hindi ko na, di ba? Is that something you would take seriously from him or iba na, sobra na, masyado ng mali, masyado ng palpak? Anong take nyo Actually, dyan? Pabs, hindi lang si Bongbong Marcos yung term. Okay. Sorry. It's because, just to put it in the right context, no? He finally signed EO number 110, officially placing the country under national emergency or energy emergency for in calling out government to fast track their interventions. And agencies includes the transport, food, and livelihoods. I don't know kung sa EO na yun nakaspecify na nandun din ang health because I find it also that health sector will be affected and should be involved. What's your take on this? Nakagabi, sinayin niya yan eh. Marlon, Hindi, ako una, natauhan ba termino ron? O talagang napahiya na naman siya? At hindi lang siya yung napahiya rito. Kundi syempre yung lokaret na tagapagsalita niya sa palasyo ng Malacanang. Na talagang insisting na una na pinipilit niya na walang crisis. Tapos ito, may pinirmahan na national state of emergency. So patunay ito kung gaano ka-inconsistent ang Marcos Jr. Patunay ito kung gaano kasinungaling. At patunay ito na talagang wala siyang malasakit kabayan. Patunay ito na sa kabila nung halos magdadalawang linggo na o 3 linggo na ba ang gera sa gitnang silangan, ngayon ko palang kikilos ng ganyan. Pero up to now, walang mailatag na komprehensibong plano para sana maigsan yung problema sa mataas na presyo ng gasolina, crudo, at bilihin. So, sinitan ko lang yun, no? Isa din itong matibay na hindi lahat ng propaganda hindi sisingawan ng kung ano yung tinatago ninyong baho. And you somehow, you make use of propaganda to buy yourself the time to be able to offer a solution, magaling kang leader. Kapag halimbawa, yung oras na yun, nabili mo kaagad para sa sarili mo at makapag-resolve ng problema. Yung tinapalan mo ng ang lahat ng problema ng mga propaganda, hindi siningawan ka ngayon ng mga pagkakamali, ng lahat ng kapalpakan. Umusbo ngayon. Sinampal ka ngayon ng katotohanan. Diba? Yeah, tama, no? At alam mo, wala na yan eh. Ilang beses na nating sinasabi ito. Si Bongbong Marcos no longer has the moral ascendancy nor the competence na magmando dito sa ating magtimon sa ating bansa. He needs to step down. Ano pa bang ebidensya na ating hinihingi? No? Halimbawa, yung sinasabi niya na mga naratibo, para na siyang naging si Donald Trump eh. This hour he says this thing and then a few hours later he will contradict his own statement. Diba? And then referring to what specifically, Kuya? Halimbawa, everything is normal. Okay, we have a stable supply now of our oil. LPG also. Tapos bigla kang wala pang crisis. Tapos bigla kang nag-form ka pala ng crisis committee. Tapos nag-declare ka ng state of national energy emergency. Ano bang klaseng state? Okay, halimbawa, pag may problema sa food, magde-declare na naman tayo ng national food emergency. Pag may crisis sa kuryente or crisis sa transport or crisis sa health, national health state of health emergency. Ibang EO na naman yun, you mean? I mean, meron akong nakita dito, and I think this is true. May nag-comment dito. According to the British Broadcasting Network Corporation, BBC, ang Pilipinas lang daw ang unang nagdeklara ng state of emergency.
Because as far as our other ASEAN neighbors and our other countries, I haven't heard any country declaring a national state of emergency. Bakit tayo merong ganyan? Ito yung delikado eh. Ito yung delikado. Pagka merong national state of emergency, posible yung pag-abuso sa pangyarihan. At malamang sa malamang yung pagkamkam, madaling pagkamkam sa pera ng bayan. Yun ang Why? reaction. You know why? Kahapon, ang acting secretary ng Department of Budget and Management, ang sabi niya, meron daw 230 billion na pwedeng gamitin to address the emergency. Ano ba yung pinaka doon sa emergency na yan? No? Yung pag-disperse, funds, yes. yung pag-disperse ng mga pera dyan, hindi yan katulad sa regular disbursement na nasi-shield sila. Even the calamity funds during tragedies of magnitude, doon sila nangungurakot eh. Diba? Pero napakasaklap na isipin at malaman na even dito sa ganitong pagkakataon, talagang si Marcos pipigain ang kaban ng bayan. Nakakita na siya ng isang ganitong katayuan ng sambayan ng Pilipino. Lahat, anytime, pwede tayong magkaroon ng nationwide na blackout. Hindi makakapagluto, magugutom ang mga tao, walang makakapaghanap buhay. Diba? Kuya, ito nga kahapon sabi ni Atty. Rick nung nagkikwentuhan kami sa sasakyan, mas malala ito sa COVID. Yes. Mas malala ito sa COVID. Nag-meeting kami kahapon, STP Council sa Cebu. I was pressing them, this is worse than COVID. See? Diba? This is going to be worse than COVID and we are still feeling the effects at the start. Tingnan nyo yung COVID. Diba? Nung nag-umpisa, tawa-tawa lang tayo, diba? Ganito, ganyan, and then eventually, nung nag-lockdown na, and then a month later, anong nangyayari doon? Meron na mga mental health issues, meron Yes. na ganito, may desperation. Pero pag-end ko yung ED dun sa COVID, nakikita natin nagtatrabaho yung gobyerno. Yun ang depression, So, Arnold. Dito, hindi ka na nagtatrabaho, taliwas pa ang takbo ng utak mo, taliwas pa ang pananaw mo, isipin mo, i-declare mo, everything is normal. Sabihin mo na walang crisis. Tapos ngayon, meron kang ganyan, national state of emergency. At Marlon, nakakita sila ng pagkakataon na magnakaw ulit. Kasi delikado yun. When I read that art card na bigla-bigla merong nilalabas ang DBM na ganitong pondo, na ganitong halaga, na ganitong bilyon. Tapos later on, hours after, merong EO na EO number 110. Alam mo, sa pa, yung hinihinging piso na dagdag pasahe ng mga kababayan nating driver, super, pinagkait pa ng gobyernong to. Tapos yung may bilyon-bilyong piso kayo. At tama yung sinabi ni Atty. Vic, si speech kahapon, doon sa Bang ng Meso, Lanao, and doon sa Cagayan de Oro. Sabi niya yung piso na yon na fair ride, may intindihan ng bawat commuters yun. Ang hindi maintindihan ng sambayan ng Pilipino kung bakit hindi ka nagtatrabaho bilang presidente ng Pilipinas, Marcos Jr., at wala ka nang inatupag, kundi asintahin nyo yung pondo at pera ng sambayan ng Pilipino. This is a show of his, dito na, again, sinasabi ko nito noon pa, the real test of a man's character, a true leader, is in times of crisis. Kasi in good times, wala kang problema. Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi good times ganda yung ekonomiya, maganda yung peaceful yung politika, peaceful yung Pero ito yung sukatan. At nakikita natin yan doon kay PRRD. Ano ba yung kinunbin during COVID? Interagency Task Force for COVID. Ngayon, Just a plain EO. Walang declaration of national emergency. Meeting kagad. Crisis management. Ano yung inatupag nila ngayon? Doon, nagkabuhol-buhol nga sila. May ibang version sa House, may ibang version sa Senado. The incompetence of his cabinet secretaries
Imagine, si Sharon Garin na DOE Secretary, ay siya pang absent doon sa contingency plan ad hoc committee hearing ng Senado. Kaya balita, hindi nagwala si Senator Loren, hindi pumunta nung sa hapon na session. Can you imagine that? She appeared pa rin nung hapon na. Umabon. Alam niya, talagang gumawala Lola Loren mo. Oo. Hindi dahil sa pagwawala dapat ni Loren yun. Dapat paano, you take one for the team. Hindi pwedeng ang nilalambas ni ni Loren yung mga taong dependent lang because lahat ng nangyayari sa isang ahensya, secretary ang may utos. Secretary ang may pahintulot. Alam mo, Pam, kaya ganyan na baliwala ang magtrabaho kay Secretary Garin. Kasi alam niya hindi rin naman nagtatrabaho ang principal niya. Alam niya hindi nagtatrabaho ang Bongbong Marcos at alam niya hindi nagpapaka-presidente ito ng Pilipinas. Ang masakla pa, yung pagiging sinungaling at pagiging budol ng Bongbong Marcos talagang habitual. Huwag natin kalimutan, ibalik natin yung 5,500 non-control project. Ibalik natin yung zero billing sa ospital. Ibalik natin yung PhilHealth. At hanggang ngayon, yung ginto na binenta nila, tonelada, hanggang ngayon hindi nila maipaliwanag na sana magagamit na pondo ngayong may panahong crisis. Likanong gera sa Middle East. Napakinggan ko yung hearing, no? Yung si Garin ang tinatanong. The sheer incompetence of this bitch is just mind-boggling. Bakit naging secretary siya? Case in point, number 1. Alam mo ang sabi niya, para daw, kasi sabi niya tinanong siya, what is the worst that we can experience? Ang sabi ni Garin, the worst case scenario is this country will run dry. Run dry of oil daw. Of course, that's the worst scenario, not just for the Philippines, that's for the entire country. That's why you are there, naghihiring kayo. Ano yung isang sinasabi niya para daw makalikom ng additional supply? Okay? Taasan daw yung biofuel content. Kasi di ba may batas yan na from 2%, 3%, 5% na bioethanol galing sa ating mga niyog at sa ethanol producing blah blah blah. Yun mahal yun kasi mahal yung ethanol. Pero it helps the coconut farmers. Pero mamahal yung presyo ng krudo mo. Pero yung krudo mo from abroad, no, madidilute ng ethanol, meaning yung may extend yung dami ng iyong crudo imported kasi may pang dagdag ka na galing dito sa atin. Okay? Yung sinabi niya yun, meron ng debate doon sa Kamara 3 days ago Kasi lalong mamahal pag i-increase mo yung biofuel content. Ano sabi ni Loren? Hindi ko na obviously you were out yesterday, hindi ako nakapag-monitor. Yeah, but again, it seems na talagang wala silang alam at hindi sila nagko-coordinate sa mga lawmakers, sa mababang kapulungan at dyan sa Senado. And I think she's secretary of the DOE. And why does it take a committee, a Senate committee, to call for them, no? To convene para dito sa ganitong problema. Bakit dapat sa executive level yan, Kuya Marlon? Dapat nandiyan na nakikita na si Marcos, imbis na sumasalubong sa mga OFWs na alam mo yung wala nang amor sa kanila, di ba? Doon ka sa Malacanang, doon ka mag-meeting, doon ninyo pag-usapan kung ano ang dapat na mga solusyon sa nangyayari ngayon. Pero, yung mga optics niya, yung mga propaganda nila, it's not bringing them anywhere near a solution. And then you present your DOE secretary, one of the most critical agency na meron ang gobyerno tanga, yung nandun na nakaupo na sekretarya, yung ano na ba ito? Na-appoint na? Hindi pa, di ba? Acting capacity. Wala pa naman. Acting capacity ka. Tapos, now we have the DBM saying we have this much of a billion, 230 billion. And then there's the CEO number 110. Si Marcos. Is this also why Marcos, pilit siyang nagpapaupo ng mga acting capacities? Alam mo, nakakatakot dyan, Tom.
yung accountability. Tapos magre-release ng pondo. Ilang cabinet secretary to na hanggang ngayon hindi na isasalang sa commission ng appointments. Si Rod, tama ba? Executive Secretary. Di ba? Si Vince Dixon. Si Frederick Go, Finance. Di ba? Pera. DBM, DBM. Actually, DBM, si Rolando Toledo ba? Tama? Oh. Magre-release ka ng bilyon-bilyong piso, wala kang confirmation ng appointment mo. Tapos sa kalagitnaan ng lahat ng ito, maririnig mo pa na mayroong mga balasahang mangyayari na naman that allegedly Secretary of Health will have to go and someone else will take over again. Sa kalagitnaan talaga ng crisis. Di ba? Tapos ano ang panalangin niya kahapon? Maging parte naman kayo ng solusyon. Tapos siya, di ba? Sa bayanihan na pag muna tayong ganito, maging parte naman kayo ng solusyon. Pero ito dapat ang ating tingnan. Ito dapat ang bantayan natin. Kasi, hindi ito state of calamity. Meaning, you cannot disperse your, hindi mo pwedeng gamitin yung calamity fund. This is a national state of energy emergency. Pero, may post ang isang abogado na kasama ni Atty. Torion questioning because as far as yung mga legislation yun, walang provision doon how to go about disbursing funds. Lalong-lalo na yung 230 billion. Ano ngayon ang basihan? No? Kasi nga, nakalatag na lang yan lahat eh. Meron na yan line item, meron na yan lahat eh. Saan kukunin at paano nila ilalabas yung 230 billion na yun kung walang legislation? That's why, ito sinasabi natin, no? Only the President can call for an emergency session or a special session. Ang dami ng mga senador, ang dami ng mga kongresista, hanggang ngayon naghihiring na sila. Meron silang ad hoc committee for the contingency plan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapatawag ng special session or emergency session man lang yung presidente. Hihintayin pa ba niya na guguho na yung ekonomiya ng Pilipinas bago siya magdeklara ng... Oh? Tama ka. Kasi the question there is, what if in a poof, mawala yung 230 billion nang wala tayong nakikitang basis na pinaglagakan. Kagaya nito, di ba, sinasabi nila, build better more. What did they build? We don't see more. And it had become worse than better. May nakikita tayo, slogan pa lang, kinontra nyo na. Di ba? Yung 5,500 flood control. Tapos, the following day, nagpas tao ang baha. Nasaan ang flood control? Eh now, 230 billion, bibili ba tayo ng barrels ng oil dito? Or, mapupunta to sa bulsa ni Marcos? Ano ang mga basihan or deliverables ng 230 billion? Yun nga eh. Yun, no? Tama ka dyan. Kami be better more, hindi. Budol-budol mo. Bangag-bangag mo. Diba? Wala tayong nararamdaman na may gobyerno pa na nagmamalasakit. Wala tayong nakikita ang presidente ng Pilipinas na nagtatrabaho. Kuya? Kaya nga eh, ang sabi ko, they need to sit down on a special session. Tama si Loren. They need to burn the midnight candles. They need to stay there in a room. Kung po pwede, mag-arinola na sila dyan. At huwag silang lumabas hanggang hindi nila ma-plansya ano ba talaga yung gagawin. From identifying ano yung kailangang gawin kaagad at yung identifying kung saan galing yung pondo, identifying or proposing measures paano ma-safeguard yung pag-disperse ng mga pondong yun. Yun ang dapat makita ng taong bayan na naka-live stream yan. Tama. Huwag na lang tayo. Tama ka rin yung huwag na lang muna natin itouch yung COVID. Nakita naman tayo natin. Naramdaman natin. Kung paano tayo nasikaso ng isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bigyan na lang natin halimbawa, Kuya Nibi Pam. Pagka mayroong bagyo, hindi ba yung mga nakalipas na presidente ng Pilipinas nasa NDRRMC? Personal niyang alamin. Personal niyang pagsabihan
yung mga point ng person na nakakatang kung nakanino ang rescue, nakanino ang paglilikas, di ba? Ngayon, wala tayong nakikita ganyan. Wala tayong nakikita chief executive na nagtitimon ng gobyernong ito at wala tayong nakikita presidente ng Pilipinas na talagang nagmamalasakit para sa mga kababayan ng Pilipino. Ang nakikita natin, isang presidente yung naglalaway sa pondo ng bansa. Ang masakla pa, nakikita at naririnig natin yung isang presidente na hindi niya alam ang sinasabi niya. Ang isang presidente na everything is normal. Ang isang presidente na mahiya naman kayo. Ang isang presidente na nagsasalita habang tumutulo ang sipon mo. Yun na nga eh. Alam mo, ang sabi niya, ang sabi niya, yung mga airlines daw, pinagsabihan na daw sa mga ibang bansa na makapag-land kayo dito pero hindi kayo pwedeng magtubil dito ng fuel. So, ang sabi niya, Tubil is to refuel. Yes. hindi daw pwede magtubil. Kaya daw, dapat daw magdala na lang kayo ng sarili ninyong fuel for papunta doon at papunta pabalik. This is a quote from him. Pinost ko nga ito eh. This is a quote from the Daily Tribune. From Daily Tribune. Ano sabi niya? Ano sabi ni putang ilang bangag na yan? Quoting from the Daily Tribune. Ano sabi niya? Ito. Ito yung Daily Tribune na quote yan. Hindi makikita eh. Iwan mo sa black dress mo. Ayan. Ayun. Yun. Sige na nga, basahin mo na lang. Black dress, black shirt. Black dress. Isang shirt. Ang sabi ni Bongbong Marcos, English to eh, putang ina. When our airlines fly out, several countries have said, we cannot fuel your aircraft. So you will have to carry the fuel there and back. What the fuck? Laki naman kamote. Pero kakamay na lang, may isang video tayo yung ibig. Nagtatanong kung pwede ba mag-isakak ng gasolina. Nagtatanong yun. Sabi ko, what? Delikado yan. Kasi makukos sa sunog yan. Tataguro sa sarili ka natin yun. Ibig sabihin, pagkagalan mo sa salang gasolina, bakit kaya naman naglagay ka ng reserva niya nasa sabon ng tayo lang, nakalagay sa container, may reserva ka ng diesel. Sana pinulungan na nila yung takake ng aeroplano. Hindi ba naman siya, kakapag nagiging epekto ganito, hoarding. Dahil gusto ko mga airline company, mag-hoard na sila ng sarili ng jet fuel. So, tama ako. Ay, hindi niya naman yung bakit hindi ka kakabakit. Gusto ko rin sa spam. Galit ako sa spam. May parang yung ali. Hindi advisable. Hindi advisable na mag-isa ka ng gasolina sa bahay. Wala yan sa kondo. Hindi na lang. Bakit yung may nasasasal na kapag nakikita? Nagparasis lang namin. Alam mo yung container. Diesel yan. Parang may ba diesel yun? Medyo advisable sa diesel. And delikado pa rin. May, meron na lang mga, yung mga nakakaalala pwede. Pero para sa aeroplano, na nagkikinin ng ilang pasahero, daang pasahero. Delikado yun. Parang hindi tayo pinili hindi ako pinili dito. Nag-driver lang na tayo, nakapasasakyan, hindi tayo piloto. Pero, nung narinig ko pala niya, delikado yan, bobo-bobatos, ang laki mong tsumak, kamote. Yun. Yung shirt. Yung So ngayon, and then si Marcoleta, talagang in-expose niya. Meron naman na tayong buffer stock na 2-3 weeks or 1 month or 45 days or whatever. Bakit yung biglang sumipa sa world market, biglang sumipa din natin? Dapat sa old stock yun eh. Binili sa original price. Bakit bigla lang inintroduce sa market na gano'n lang agad yung presyo?
Yung mga presyo doon sa Dubai crude, March 1, applies to the crude or gasoline na binili mo at diniliver on February 27? Should not be. It should not apply yung increase na yun sa old stock mo. Pero dahil merong at maraming mamamantala, ginagawa yun. Because kuya, and then Martin, diba, nung syempre long drive yun, almost 2.5 hours din, kuya. On the way, nakikita namin yung mga ilan yung iba may mga tapal na plywood, yung parang pinaka-tank, yung motor, yung tank, may tapal na plywood, parang not selling anymore, yung mga ganyan. And then, malalagpas na ng ilang kilometro, merong mga ilan na nagsiserve pa. Makikita mo, alternate yung sarado bukas, yung mga ganyan. Tapos, syempre, ang malaking bubungan sa'yo, yung cost card na, diba? Yung cost board. Tapos, nagtatanong ako, bakit dito mura? Tapos sabi niya ni Tony, mga old stock yan, ganyan. So, sabi ko, so, itong mga taong lumalaban at yung Parehas. patas, diba? Nagagawin nila yung tama. Tama, hindi dapat i-increase yung old stock. Tama yung question ni Senator Margarita. Pero dahil yung mas maraming mamamantala, inaakala nila yung bagong rate dun sa old stock, which should not be. Doon sa sinabi niyo ni Senator Marcoleta, dapat uma-action ng Malacanang niya doon. Dapat tapagusan niya yung libro ng mga multinational company. Itatawag yan. Kaya kayo dapat magmataas ng presyo ng gasolina. Magkano yung mabibili yan ganito buwan, January, February. Bakit nga naman agad-agad itataas nyo? Tapos dapat tinubigyan rin yung mga stakeholder maliban sa mga klase ng meeting. Kung bibigyan yung stakeholder, mga multinational companies, para remember, nung unang po ni Atty. Vic Rodriguez, at yung mga Marcos, tapos bilang executive secretary, di ba pinatawag nila sa palasyo ng Malacanang yan? Yung mga supermarket owner, pati yung mga nakasukan, natanda mo pa. Pagkakakitin ko kasi para malaman, personal nila malaman kung ano ba talaga yung puno dulo ng problema na may inis tayo sa asukan. So ngayon, kung ipapatawag mo yung mga stakeholder na yan, pumapatos, personal mo rin malalaman. Kung personal ka rin makakahingi ng mga suggestion sa kanila, kung ano yung mga recommendation nila, at saka yung ayusin para makakaroon na ng komprehensibong plano. I remember that kuya kasi sinatawag nga nila yung mga key players, yung Coca-Cola, yung Alaska, yung mga gumagamit talaga ng sugar. And you know what, kuya, doon ko na-discover ni Atty. Vic na artificial yung problema. Yung shortage. Yung shortage, doon na siya nagpapatawag na yung mga isa was involved. Kuya, kasama yung dapat na parang hanapin nyo yung mga nag-board. At doon na nga involved din yung opisina ni Marlon noon na puntahan nyo yan, i-cover nyo yan. Tapos iba yung utos niya nakatakang na parang i-anchor yung barko. Subik. Sa subik na basta parang i-anchor mo yung terms na huwag nyo paalisin. Huwag nyo papaalisin yung barko niya yan. Tapos sabi nyo parang Atty. bakit? Ganyan siya mas mahal yung halaga something. Kasi ganyan mo agad siya. Mas mahal yung barko, kaysa doon sa mga kagaganyan na nito ng smile na asukal at bigas. At ang magiging epekto nito, international, global, na malalaman ko huwag na kayong mapagamit, huwag na kayong magkakagaganyan sa barkong yan. At yung sa mga barko natin, ng mga smile products. Kasi kung kumpisin yung barko natin. So, magandang epekto noon. At binawala lang yung ili. Kaya tinapang-isap, compromise. Bago pwesto pa lang, bago po pa lang Marcos. Compromise agad ang Marcos administration sa mga smuggler. Kung saan nakalagyan ng pangalan ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta. At yan din ang sasalaman ni National Security Advisor Araneta Carlos. And then look, dahil ang nakatiso na nadiskubre ng pagiging involved ni Marcos mismo, yung sarili niyang executive secretary, anong ginawa?
that started their propaganda against Atty. Vic Rodriguez na sa'yo yan, order mo yan, blah, blah, blah. Saka lang nakahuli. Yung mama ko yan, halos, di ba matatag si Atty. Vic? Mas matatag ka ba yung natatag yung Kuya Vic, no? O Yes. Nagtagad siya. Ano ba kung lalabas sa ulo niya yung mga binabasa niya gabi-gabi na kung ano-ano papeles sa kwarto niya, sa opisina niya. Tapos nakakaisip pa mag-PO, mag-order ng sugar. Trip niya lang, gusto ko maraming minuti sa bahay. I want sugar. Ganun ba? Yung papasok nga niya yung mga papel sa opisina ni Bongbong, gusto niya, alam na niya, para anytime randomly, test siya ni Bongbong na tungkol sa tubig, tungkol sa ganyan. Alam na sasagutin. Tapos nakakaisip pa siyang gumawa ng kalokohan. Ito, to everyone, no? Dahil sa spoon-fed si Marcos, hindi siya yung talagang siya ang nag-aaral eh. Hindi siya eh. Spoon-fed sa kanya, napipirma na lang siya. Nagdala ko sa isip. Diba, ikaw nga isang gabi nakabarong na lang ng gago, presidente na. Ito, really to. Really to. Oo. Dahil wala siya ginagawa, nakisip na siya, sige, magnakaw na lang ako ng bansa. Magnakaw na lang yung bansa ko. Kasi busy-busy yung ES sa bill ng maganda kong imahe, magnanakaw na lang ako. Magnanakaw na lang ng bansa ko. Ganun. Balikan natin yung kinakaharap ng crisis. Diba sabi ko, next in line will be food. Okay. Last week, nagpabili ako ng bigas, ganador na brand. Yun talaga yung brand namin noon. 65 pesos per kilo. A week. Less than a week ago yun. Kahapon, nung driver ko, nung kahapon, nung sasakyan ng motor, pinahatid ako. Alam mo, magkano na? 77 pesos. Yung same brand. Doon mismo sa market na pinakamura dito sa amin. That's a 12 pesos increase in less than a week or just barely a week. Diba? Bakit nila in-increase yan? Ang natagalan na ng supply niya, ng bigas na yan. Okay, bakit biglang pumalo ng 12 pesos per kilo? Kasi nga, again, yung task force na yan, yung crisis management, dapat dalawa yan eh. Two-pronged approach. Yung pagtutuon doon sa mga contingency plans, in the form of ayuda, legislation, executive orders, or whatever. Pero dapat meron ka rin isang mighty, isang pangil na task force na uusigin, especially, sino lang ba? Ang nililiit lang nila, hindi naman sila gano'ng karami. Yung 3 big oil companies and independent oil players. Pagtutukan ninyo kung talaga ba, kayo mag-inventory doon. Ilan ba ang old stock niya, ilan ba dapat, or magkano ba dapat ang ipatong? That's number 1. Number 2, yung food. Ilan lang ba ang rice importer? Ilan lang ba ang sugar importer? Kasi doon talaga ang presyuhan, Marlon, hindi sa retail. Kasi yung retail na nasa palengke, hinahatid na lang yan. Ma'am, ganito na yung presyo namin. Yun, mapipilitan na sila magpatong. Pero yung totoong nagmamanipula ng mga presyo sa basic goods, from oil to food, to lahat na, yung mga manufacturers at importers. Kaya hindi naman sila ganun karami. You create a task force. Gamitin mo yung ISAP, gamitin mo yung NBI, gamitin mo yung CIDG. Yung sinabi mo, hindi sila ganun karami. Pero sila yung mga nakaupo ngayon. Sila yung mga secretaries ngayon. Sila yung mga officials ngayon. Nagagawa ng task force kasi parang nililinan na ng mga sarili. Look at Kiko Laurel, the Department of Agriculture Secretary. He is one of the biggest importers of fish. And he has the biggest fishing fleet in the country, supplying fish to sardine makers in Zamboanga. And who surprisingly was mentioned dun sa listahan ng mga marines na mayroong maleta for what? Trolls? There you go. Diba? Yung sa task force, yung gusto ko yung sinabi mo, sa task force, remember nakaraang upload natin, nabanggit ko, magtatrabaho ng gobyerno to. At parang kahit ko ito, parang nakikibutas, matatakpan na lang sa
nagkaroon problema sa krisis sa gasolina. Pakikiusin niya ng NBI, pakikiusin niya ng intelligence community. Sa lalaki, yung mga nag-smuggle ng mga nalis. Diba? And remember, doon sa State of the Nation address, hindi ko bumatos, sinabi niya, bilang nakakaroon na ng orders, bilang nakakaroon na ng smugglers. Hanggang ngayon, actually, hindi na dapat lang yung pagpatunan ng smuggling lang. Wala lang tayo nakikita na na pagsasalakay, diba? Maliban sa mga maliliit na buriki lang, buwan ng yung sa langit, diba? And remember, yung bilang nakakaroon ng orders sa smugglers, wala lang nakikita na ganun. Wag din natin kalimutan, yung sinabi niya, na mayroong mga malalaking isda siya ipakakulong. Kaya yung malalaking isda, wala tayong nakikita. So, kami na pa bumabatos para. Marlon, huwag mong istorbohin lang ng NBI. Busy sila sa paggawa ng mga kaso against Harry Roque. Busy sila. Huwag mong istorbohin. Busy sila sa Mali yung priority ng gobyerno na ito. Ang priority nila, iharas, kasuhan, gipitin, at talagang balikan yung mga personalidad na kritiko sa administrasyon ito at higit lalo para durugin ang pamilya Duterte. And this is reminding everyone that today is March 25 and today mag-conclude ang Committee on Justice for a special hearing, no? Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, where finally, ang sabi nga, kasi nakakita ka ng quote card na ang sabi hindi nga daw attend based on sabi ni Atty. Michael Cohen. So I messaged him last night asking for the actual statement na hindi lang kinuha yung hindi attend. He forwarded this from the Council of Vice President Sara Duterte for the impeachment case. They said, we confirm that the Council for the Vice President submitted a letter today, yesterday AM, to the Committee on Justice stating that Vice President will not be attending the hearing tomorrow, which is today, in light of the constitutional objections raised therein. Signed, Atty. Michael Cohen. And is that a good move for you? Very good. Very good. Ngayon, paglalabas ng mga baraha ng HOR, na mapag-aaralan ngayon, nakaulang, nakarelax na ng team defense ni VP, at pinapanood na, okay, may sasagot tayo dyan. Okay, labas nyo pa yan. Alright, sige, we can counter that and things. No? Because alam natin, i-impeach nila yan sa i-impeach nila. But what is your forecast? Pagdating sa move na ng legal team ni VP Sara. Kuya, we start with you. Ako naman, brilliant move yan. I already saw it coming. Kasi sa laro, no? Sinasabi nga, si Marlon familiar nito, but he plays golf, no? Pero yung aggressive team sport, ang sabi dyan, no? Sometimes, the best offense is a great defense. Yun. So, tama, no? At nakikita na natin yan at papunta na nga doon, no? And I think, hindi sila dadalo doon. Sabi ni Lustro, they will continue to send invitations to the Vice President. Hanggang matapos nila ang evidentiary phase daw, yung mini trial, quote-unquote, na sinabi nila. I think, hihintayin ng depensa anong mangyayari sa hearing nila ngayon. And I think, papunta na tayo kung sa petition for review and certiorari and a constitutional. Kasi sinabi niya sa press statement niya, no? We have constitutional objections. Yes. So, ano ba? Sino bang final arbiter of in matters of constitutional questions? Supreme Court. So kuya doon, oo, yung direction, next section na, ina-action lang naman natin na hindi ito sinabi ng defense, hindi ito sinabi ng nila Atty. Michael Cohen, na it's likely that they will file sa Supreme Court ng petition for certiorari because of the line na in light of the constitutional objections raised therein. Yep. And the constitutional objection is the jurisdiction of the Committee on Justice. Question,
question. I have a question. Sa inyo lang. Ikaw, nag-cover ka ba sa, nagbibid ka ba sa Justice Marlon? Humawa ka ba ng bid doon? Saan ka humawa ka? Marami tayo masasamahan doon kapag nag-deliver tayo, pero hindi ako pwede ng parking doon. Yun lang ang issue ko doon nakakaway. Saan yung makikita yung parking? Ang hirap. Question, Lon, kapag sorry ligo lang naman ng konti. Kung nasa police bid ka, nabibigyan ka ba ng mga support from anywhere? Let's say, justice, let's say, transport. Ano yan per area pa. Kunyari, pag nasa Manila ka, dati yung Manila Police District ngayon, dati Western Police District yan. Usually, ino-over mo sa pagka nasa WPD, sa LBD ka, NBI, tatawag ka. Tapos, meron naman sa Kamkrame, pagka defense reporter ka, tumatawid ka lang rin sa Kamagingalo. Tapos, meron pa tinatawag sa electrical, so tabi-tabi yun. So, yun yung area mo, para doon lang dito. Pero hindi ka pwedeng magbalita ng police? O pwede rin naman? Pwede pa, basta may malaki kang detalye, tapos mas hindi ka komportable. May iba na hindi ka komportable na i-share yung detalye mo. Pwede mo i-apply sa desk. Naman may Facebook ako, so kung ano ng desk yun, sige, gawin mo na yan, i-coordinate mo na lang sa beat reporter na yun, para magawa naman yung sa link. So, kunyari, expose tungkol sa isang cabinet secretary ng DOJ. So, para yung beat reporter na naka-assign doon, siya naman ang kuha ng side na yun. Tapos ikaw, yung detalye na pinagagawin mo, centralizing story. Yeah. That's on the side na lang. Kapag kuya yung Marlon, the real question here is, kailan dapat ginagawa ng defense team na nagsasabit na sila or nagpa-file na sila sa SC ng petition for certiorari? Nasaan dapat yung timeline? May question kung masyado. Ako na, sagutin ko lang na. Depende sa strategy ng kampo, ng legal camp, ng legal team. Ako again, speculation lang natin nito kasi base lang sa mga historical precedents ng opinion natin, no? Pero tama, no? Kasi nga, sabi ko nga, sometimes the best offense is defense, no? So ngayon, hindi pa yan tapos eh. So, again, hintayin nila muna yung order to subpoena the documents. Kasi yun ang very contentious issue eh. On the constitutionality of that hearing. Because as far as I'm concerned, and in my opinion, and people share this as well, lawyers and non-lawyers, the committee does not have the authority to issue subpoena at this stage of the impeachment proceedings because they are now acting as a trial court, usurping the authority of the Senate because the Constitution is very, very explicit. The exclusive authority to conduct an impeachment trial against an impeachable officer is only delegated to the Senate constituted as an impeachment court. Hindi yung nasa lower house. Ang kanilang trabaho is to entertain impeachment complaints, no? Determine the sufficiency in form, substance, and grounds, and then eventually file it doon sa plenary, pagbotohan, itransmit sa Senado, doon na ang trial, doon na ang evidence presentation. Hindi dyan ang committee hearing. Oh, but lawyer naman si Luis Ro. Why does she insist on that? Ano ang basehan niya? Is the House rule a strong basis for them to do what they're currently doing? Actually, yun ang basis nila eh. Yung minimum, diba? Because the Supreme Court ruling says they cannot interfere with what the House decides to do sa kanilang rules. And sabi daw nila, section something of the rules on impeachment proceedings, apat yun eh. No? Determination of sufficiency in form, substance, grounds, and then determination of probable cause. Before the probable cause daw, dapat may investigation at evidentiary phase. No? Mini trial nga, sinabi ni Luis Ro yun eh. No? Pero ako,
if you already found sufficient grounds, tulad sa fiscal, ipapay na yan. Bakit sasabihin pila na sila? Di ba pinapasapila yung bank account na yun? You know why? Kasi Because they cannot do it. Actually, because the law prohibits them. Ang pwede magsupila na yan, yung impeachment court, which is not them. which is not them. That's a constitutional question. That's why ako, I'm very confident. A certiorari with prayer to quash the subpoena and a temporary restraining order or a temporary injunction is paramount here. And you will probably see that after the hearing today. Kaya dyan ako mapasok when I say naman na gusto nila committee level na mayroong mini trial, gagawin na nilang babaguhin, pahiyain, di ba? Gawin masama sa itsura ng bayan ng Pilipino, ang Vice President Sara Duterte. Because probably they already know sa plenaryo, walang numero. Baka, I don't know. Ako pa, masasalaman yun eh. Gusto na lang pahiya si Bibi Sara. Sara, alam mo hanggang ngayon, akala mo hanggang ngayon, pati sila, nananagsak, may numero ba talaga wala. Kaya ayaw mo na agad lang pagbuhan. Gusto mo na lang sasalin mo na itong proseso to. Para una, mapahiya si Bibi Sara. Pangalawa, para teaching exhibition, para sakaling makakanan ang Bibi Sara, makakuha sila ng dahilan para mamatagagag sa posibleng kaso kay Bibi Sara o mamalakas pa yung impeachment complaint laban kay Bibi Sara. Hindi ko naman kayang iinday para Pero the question again here is, may intention nga na ipahiya siya sa community level pa lang. Because ano nila kapag ilangan nila yan sa plenaryo, binito nila sa plenaryo yan, kahit pa ibabotche mo yan, di ba? Hindi yan papunta sa Senado. And are you saying na dahil gusto nilang mapahiya si Inday Sara, is because by the time na nandun na ito sa Senate, wala na silang boses about it? Bilang prosecutor, meron pa rin. Kuya, Alala ko, sa Senado kasi, iba na yung rules. hindi nila rules. The rule of the impeachment court applies already. Both to the defense and to the prosecutors. Dito sa House kasi, they make their own rules. They chose to break it when they want to break it. So, imagine mini trial daw, investigative phase, pero hindi pwede magsalita yung counsel ng Vice Presidente. Dapat daw si Bibi Sara mismo. Can you imagine? Even sa preliminary investigations in criminal cases or civil administrative cases, you are protected by the Constitution that you are going to be represented by the counsel of your choice. That's the basic right on any accused. Pero sa kanila hindi pwede. Dapat si Bibi. Kuya, sorry. Di ba anong sinasabi ko? This is why I still have to keep reminding everyone. Merong dalawang another cases, Trillanes filed against the Vice President doon sa Ombudsman. That's why they are stretching it kasi hinihintay pa nila yung preliminary investigation report ni Boy Rimulya. Kasi yung mga another cases filed by Trillanes are almost the same cases. No, at the same premises, no, sa impeachment complaint. Alam niyo yun? Meaning, okay. Nawala for a while. The thing here, Kuyang, is also, yung sa pagpapahiya na yan, na gusto nila na mini-trial against Vice President Sara Duterte, di ba minsan ginususun na rin nila na wala si Munsay, si Atty. Munsaya, at si Atty. Poa sa legal leave Bibi Sara. Because, alam mo, itong dalawa got involved, is it in OBP or DepEd? OBP. Mansaya niya No. DepEd si Poa. Attorney Poa. Oo. Again, meron silang personal knowledge ng process, ng evidence, ng kung ano-ano mga nangyari. Doon sila takot. Kasi, bilang sila din ang defense, sila din ang legal, they know how to counter based on their knowledge
internal doon sa science niya kung saan sila minsan na-involve. You know why, Pam? Because Tagal nila. they've already seen it, no? Remember how Attorney Zulaika Lopez dealt with them doon sa hearing doon sa Quadcom. They don't want something like that to happen. Kasi napahiya talaga sila. Kaya nga, kinuntem na lang nila si Attorney Zulaika because they could not break her doon sa mga hearing. So they broke her. They wanted to break her emotionally. At hinanapan na lang ng kung ano-ano rason para mag-condemn. Hindi rin naman mag-work yan. Iko-condemn po yung mga lawyers ng Vice President. sa impeachment proceeding. Hindi na, pero balikan ko lang Marlon at Pam. Ito na lang. During the first impeachment complaint against the VP, 19th Congress, anong ginawa nila? Sorry? Fast track. Fast track. Presented at 10 a.m. Signed by the afternoon. Transmitted to the Senate by 4:30 in the afternoon. Ganun kadali. Flash. Ganun kadali. Pero bakit dito ngayon? Talagang ini-stretch nila hanggang sa deadline na siniset ng rules. Totoo yan. What time is the... But it's basically the same impeachment complaint. So what changed? What changed? Kaya nga tama sa sulong ni Puno of the NUP. No? It talks about complaint. So it's the same. I convince us muna that there's new arguments, new evidence no, para sa suportahan namin ito. Because Ronnie Puno knew that it's the same rehash and recycled complaint. And that is again the same argument put forward by the defense team. What time is the impeachment? Hearing? 10? Alas 10 ata eh. Alas 10. Alam mo ba, hindi na talaga nag-schedule yan. Parang nakakakonsensya, parang ito kapag-usapan natin. Pipitig na yan. Pero mas malalaking issue na dapat pag-usapan. Bago na natin puntahan yung kakapasok lang na information na yan, Marlon, no? Yesterday, kuya, sa malalaking issue na yun, di ba nagsasuffer na tayo na, alam mo yun, nasa daan kami, biglang makikita namin, 144 na per liter ang gasolina. Kasi hindi na diesel. Diesel. Ang hindi, di ba? 144. It's so close to 145. At the rate we're going, pagdating sa presyo na yan, it is likely na aabot tayo ng 300. Kapag yan hindi na solusyon or even more. Do you see that happening, kuya? I even saw it come. I even seeing it more than 200-300. Talaga? Because it's not just the price. Oh? Pag tumaas, lumulumo yung presyo. Pero konti naman yung supply sa'yo. So, duluwang yan. Mataas yung presyo, no? Maliit yung supply, makaka-carry over din yan. So, exponential yung increase. Okay? People are talking about $200 per barrel oil in the international market. Some analysts are calling it at $300 per barrel. Imagine a $200 per barrel oil. Okay? Before the war, magkano lang ba ang per barrel ng oil? Around 60 plus or 70. And now we're about 120. Double na. More than double na yung presyo ng oil before the war. At pag hindi yan that's 3 times already. Triple.